Si Liu Prime ng Paspamol ay isang batang babae na nabuli dahil sa kanyang hitsura. Sa paaralan siya ay napaka-vulnerable at napahiya dahil ang lahat sa paligid niya ay itinuturing siyang pangit. Ngayon naging phenomenally beautiful na siya kaya nakakakuha pa ito ng dagdag na atensyon sa kanya. Ang mga magulang ay bumibisita sa kanilang anak na babae sa bisperas ng pagsisimula ng kanyang pag-aaral sa unibersidad upang malaman kung siya ay nasisiyahan sa kanyang hitsura ngayon. Maingat na sinusuri ang sarili sa salamin, tinatansya ni Leo ang kanyang hitsura sa 85 puntos sa 100 posible at itinuturing itong isang mahusay na resulta. Siya ay mas nalulugod sa katotohanan na sa paningin ay imposibleng mapagtanto na bago siya ay isang nakakatakot na halimaw at isang katatawanan. Pagpunta sa unibersidad, ang batang babae ay natatakot na pumasok sa auditorium at sinisiyasat ang mga mag-aaral upang hindi makilala sa kanila ang kanyang kakilala mula sa paaralan. Namumuhay ang mga estudyante at hindi pinapansin ang sinuman. Tila wala siyang kakilala at maaari lamang niyang suriin ang hitsura ng mga batang babae, kabilang sa kanila ang mahigpit na anak, kaakit-akit na Mimi at hindi kapani-pani walang magandang Faye na tinansya ni Liu sa 100 puntos. Sa isang punto ay may lumitaw na lalaki sa kanyang likuran at nagulat si Liu dahil ito ay si Guy, isang napakayamang estudyante na ang mga magulang ay nagmamay-ari ng mga hotel at dati rin niyang kaklase. Napagtanto na hindi siya nakilala ni Leo, nagpanggap si Leo na hindi pa sila nagkita. Sa sandaling nasa auditorium, nakita niya ang malapit na atensyon ng mga mag-aaral at napagtanto na maaari nilang hulaan ang tungkol sa mga plastic surgeries. Takot si Leo sa panlilibak at pambubuli, ngunit nag-aalok ang magandang Faye na maging kaibigan niya. Sa pagtatapos ng unang mag-asawa, gustong lapitan ni Guy ang babae para kausapin, ngunit tinulungan siya ni Faye na makatakas sa tamang panahon. Maya-maya nagdasal ang mga babae sa harap ng isang simbolikong altar at inamin ni Leo na nangangarap siyang maging isang perfumer na lumikha ng sarili niyang brand. Sa gabi, ang mga kaklase ay nagtitipon sa isang kafe upang pumili ng isang mag-asawa na kumakatawan sa departamento ng kimika. Ang unanimous na desisyon sa mga lalaki ay pinipili si Guy dahil siya ay isang tunay na gwapo at matalinong lalaki. Para sa mga babae, ang mga boto ay pantay na hinati sa pagitan ni Leo at Faye. Iniisip ng mahiyaing babae na dapat lumahok ang dilag na si Faye, ngunit tumanggi siya pabor sa kanyang kaibigan. Nakita nila siyang napakaganda, matamis at tapat na nakaantig kay Leo. Dahil sa hindi niya magawang dayin ang kanyang mga kaibigan at natatakot na ilantad siya ni Guy, inamin ng dalaga na ang kanyang hitsura ay resulta ng plastic surgery. Dahil sa kahihiyan, tumakbo siya palayo at may sinabi si Guy na nakakainsulto sa kanyang paraan. Hindi nagtagal ay lumabas siya para sabihin sa kanya ang totoo. Iniisip ni Guy na si Faye ay isang kakilakilabot na tao at sinabihan siya ng masasamang salita sa pag-aakalang alam niya ang tungkol sa mga plastic surgeries ni Leo noon pa man. Pangarap ni Faye na maging kasintahan ni Guy at handang gawin ang lahat para sirain ang sinumang maaaring maging kakompetensya niya. Hindi naniniwala si Leo na kaya ni Faye ang kakulaitan at walang kabuluhan dahil nakita talaga ng babae ang kanyang larawan bago ang mga pagbabago at sinasadya ang lahat. Nag-aalok siya na suportahan si Leo at ipadala siya sa paligsahan, ngunit marami ang hindi sumasang-ayon dahil dito naging biktima ng pangungutya si Leo dahil itinuturing siya ng maraming tao na isang plastic na manika. Dahil sa pagkabalisa, ayaw makipag-usap ng babae kay Guy, ngunit hinawakan niya ang kamay nito. Kasabay nito lumitaw si Saint, isang senior na estudyante na may crush kay Leo at hiniling sa Guy na bitawan ang kanyang kamay. Isang salungatan ang lumitaw sa pagitan ni Saint at Guy dahil gusto ng kaklase na makipag-usap sa babae at malaman ang mga bagay-bagay at pinipigilan ito ng nakatatandang Guy sa pamamagitan ng pagsisikap na protektahan siya. Upang malutas ang hindi pagkakaunawaan, iminungkahi ni Saint na dapat magpasya si Leo para sa kanyang sarili kung ano ang gusto niya. Humingi ng proteksyon ang dalaga at tumakbo pauwi upang maiwasang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Guy. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang may sumusunod sa kanya at takot na takot. Nagmamadaling umuwi, hiniling ng batang babae sa kanyang kapitbahay na protektahan siya mula sa baliw, ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya si Saint. As it turns out, na-miss siya ng lalaki since the Guy nakatira kasama niya sa katabing apartment.
Matapos malaman ito, naalala niya na binalaan siya ng kanyang mga magulang tungkol sa isang gwapong kapitbahay kung saan maaari niyang laging humingi ng tulong. Kinaumagahan nakita ni Leo ang isang grupo ng mga insulto sa mga komento dahil wala siyang tunay na kagandahan. Tinatawagan ng kanyang mga magulang ang kanilang anak na babae upang makita kung siya ay gumagana ng maayos at kahit nataya ng pera upang makita kung ano ang kanyang magiging sagot. Tiniyak ni Leo sa kanila na maayos ang lahat, ngunit nakialam si Saint sa pag-uusap. Kung sa bagay nagawa niyang makilala at kaibiganin ang mga magulang nito, kaya sinabi niya sa kanila ang buong katotohanan na ikinahihiya ng dalaga. Nag-aalok si Saint ng pagkakaibigan at proteksyon dahil ipinangako niya iyon sa kanyang mga magulang. Nang mapansin na ipinagtatanggol siya ni Faye sa social media, naniniwala si Leo na siya ay isang mabuting babae at maaaring ang kanyang unang tunay na kaibigan. Kapag nagkita ang mga babae, pinag-usapan nila kung ano ang nangyari at iminungkahi ni Faye na talikuran ang paligsahan sa kagandahan at gumawa ng petisyon upang kanselahin ito ng buo. Samantala, naalala ni Guy na kaibigan niya si Leo at inimbitahan pa niya ito sa isang tindahan ng pabango para makapili siya ng angkop na pabango. Nawala ang kanyang pabango kagabi, ngunit gusto ni Guy na ibalik ito sa kanya. Pagkatapos ng klase, ibinalik niya ang pabango at sinubukang ipaliwanag ang lahat, ngunit ayaw makipag-usap ni Leo. Iniisip na masamang tao si Guy. Sa kanyang opinyon, hindi niya kailanman pinrotektahan siya at kumilos ng mas kakilakilabot kaysa sa iba. Sa paggunita sa isang paglalakbay sa tindahan ng pabango, binanggit niya kung paano sinadyang pinili ni Guy ang isang halimuyak na kinasusuklaman niya. Kung tutuusin ay naghahanap siya ng paksang pag-uusapan, ngunit hindi ito naintindihan ng dalaga. Palagi niya itong ipinagtatanggol at itinataboy ang mga maton, ngunit hindi ito napansin ni Leo sa paniniwalang mas masama ang pakikitungo sa kanya ni Guy kaysa sa iba. Si Mac, sa kahilingan ni Saint, ay pinoprotektahan ang dalaga mula sa nakakainis na Guy. Sa kabila ng pangako niya sa kanyang nakatatandang kasama na panatilihing ligtas ang mga babae, gusto siya ni Mac na gamitin at talakayin ito sa kanyang mga kaibigan. Narinig ni Ana at Guy ang kanyang mapanlinlang na plano at gustong makialam para protektahan ang kutsilyong si Leo. Maya-maya ipinagtapat ni Mac ang kanyang pagmamahal sa babae at nag-propose ng pakikipag-date. Humihingi ng oras para makapag-isip, nagtago siya sa banyo. Takot na takot si Leo dahil hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan, ngunit nagpas siyang tanggapin ang proposal ni Mac. Kasabay nito sinabi sa kanya ni Faye na siya ay umiibig, ngunit hindi makagambala sa kanilang kaligayahan. Sa pagbabalik ni Leo, walang pakundangan na tinanggihan siya ni Mac, umaasa sa isang relasyon kay Faye. Kasabay nito ipinagtanggol ng magandang babae ang kanyang kaibigan at nag-alok na umalis. Sinugod sila ni Mac, ngunit pinagtripan siya ni Guy bilang parusa na naging sanhi ng pagkahulog ng Guy at mukhang kaawa-awa. Napagtanto na hindi aksidente, inatake ni Mac si Guy gamit ang kanyang mga kamao, ngunit napatunayang napakahina at nataman sa mukha. Galit na galit, hinagis niya ng upuan si Leo, ngunit iniligtas siya ni Guy at pagkatapos ay pinalo pa niya ang Guy. Bago umalis, ipinangako ni Guy kay Leo na protektahan siya at binalaan siya na si Faye ang susunod na taong ilalantad niya para sa pandaraya at panlilinlang. Hindi maintindihan ni Leo kung bakit walang tiwala ang Guy sa kanyang kaibigan dahil laging nandyan si Faye para sa kanya at sinusuportahan siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Maya-maya nagreklamo si Mac tungkol kay Guy bilang isang bully na umatake sa kanya. Si Guy ay ipinatawag, ngunit hindi niya itinatanggi ang kanyang pagkakasala. Hindi nagtagal ay tinawag na saksi si Saint na may videotape ng insidente. Kinumpirma niya na inatake ni Guy si Mac, ngunit mayroon din siyang video ng isang kasamang sinaktan si Leo at tinatrato siya ng masama. Maaring maparusahan ng husto ni Saint si Mac dahil sa hindi magandang pagtrato sa babae, kaya kailangan niyang sisihin ang laban. Guy thanks Saint for being honest, pero hindi pa rin sila pwedeng maging magkaibigan dahil pareho silang may nararamdaman para kay Leo. Inimbitahan ni Faye si Leo sa parlor ng pabango kung saan inamin niya na sinabi niya kay Mac ang tungkol sa kanyang gusto. The pretty girl claims that she did it intentionally to test the guy's feelings dahil isa itong tunay na babaero at madalas manloloko ng mga babae.
Sa gabi ginagamot ng nakababatang kapatid na babae ang sugat sa braso ni Guy at hiniling niya sa kanya na tanggalin ang lahat ng mga video ng away mula sa mga social network dahil siya ay isang mahusay na hacker. Si Gail ay sumunod sa kahilingan ng kanyang nakatatandang kapatid ngunit huli na dahil alam ng kanilang maimpluwensyang ama ang tungkol sa insidente at nagpasya na parusahan ang mga bata sa pananalapi. Nang mapansin ang isang lumang larawan ng pamilya kinuha ni Guy ang kanyang ina at itinapon ang bahagi ng larawan sa basurahan. Kinaumagahan si Saint ay matyaga at nag-aalok kay Leo ng pagkakaibigang ito at tulong sa oras ng pangangailangan. Samantala minamanipula ni Faye si Mac at inulit na mahal niya ito. Sinabi niya na ang kanilang kaligayahan ay hinahadlangan ni Leo at mabuti kung siya ay mawala. Ginawa ito ni Guy bilang isang wake-up call dahil pangarap niyang makasama si Faye. Kung tutuusin hindi siya babaero kundi isang pathetic na lalaki na tinatanggihan ng lahat kaya handa siya sa anumang kakulaitan. Sinubukan ni Faye na makipag-usap kay Guy at alamin kung saang paaralan siya nag-aral ngunit walang pakundangan na tinanggihan siya ng mayaman. Nakahanap si Mac ng larawan ni Leo bago ang plastic surgery at bina-blackmail siya na humihingi ng meeting. Sa silid ng komperensya hiniling niya na huwag makagambala sa kanilang kaligayahan ni Faye ngunit hindi naiintindihan ng batang babae kung tungkol saan ito dahil hindi niya mahal ang lalaki at ayaw ng isang relasyon sa kanya. Hindi nagtagal tinipon ni Mac ang lahat ng mga kaklase para ipahiya si Leo sa publiko. Nang malaman ang kanyang pamamaraan nagmadali sina Anna at Guy upang iligtas. Inatake ni Guy si Mac at muling nag-away ang mga lalaki. Nasugatan ni Guy ang kanyang braso ngunit pinalo ng husto si Mac na sira ang remote control at ang kanyang cellphone. Nagawa ni Mac na magpadala ng larawan ni Leo sa kanyang mga kaibigan dahilan upang pagtawanan ng lahat ang babae sa pag-aakalang ito ay pangit. Nabigo tumakbo si Leo palayo at sinundan siya ni Guy ngunit malapit sa bahay ng babae ay napansin niya ito sa mga bisig ni Saint. Dumudugo mula sa isang malalim na sugat sa kanyang braso nagpasya si Guy na huwag istorbohin ang mag-asawa at umalis sa pinakamalapit na kafe. Hindi nagtagal ay nagkita sila ni Saint sa tindahan at pinag-usapan ang nangyari. Ang kapitbahay ni Leo ay nagpapasalamat sa kanyang kaklase sa tulong at proteksyon nito ngunit nangakong paprotektahan din siya dahil nakatira siya malapit sa babae at laging nariyan para sa kanya. Kinaumagahan pinatawag sina Mac at Guy sa opisina ng guro dahil sa paulit-ulit na away. Nag-aaral ng mabuti si Guy kaya hindi siya natatakot sa parusa ngunit sistematikong nilalabag ni Mac ang mga alituntunin ng pag-uugali at napagpasyahan na suspindihin siya sa paaralan. Upang palakasin ang away inalok ni Guy si Guy ng kanyang tulong upang subukang hanapin ang taong nagpadala sa kanya ng lumang larawan ni Leo. Matapos malaman na isa itong hindi kilalang tao mula sa fan chat room ni Faye nagrehistro si Guy sa app at nagsimulang sundan ang babae. Ipinapalagay niya na ang tagapangasiwa ng chat at si Faye ay iisang tao kaya nagsusulat siya ng mga mensahe sa grupo na hinihimok siyang tumugon. Nang mapansin na ang mga mensahe ay dumating kasabay ng kanyang pagkuha ng kanyang telepono sinubukan ni Guy na ilantad ang kagandahan ngunit nagkamali habang ang administrator ay patuloy na nagsusulat ng mga mensahe kahit nasa sandaling iyon. Samantala hindi na nag-aaral si Leo ngunit hindi pinabayaan ni Saint ang pagkakaroon ng kaalaman. Payag siyang maging guro niya at ipinakita sa kanya ang hardin pati na rin ang maliit na lab ng pabango at pabango. Sa lumalabas si Saint ay isang aspiring perfumer na sinusubukang lumikha ng sarili niyang brand at magbenta ng mga pabango ngunit kailangan niya ng isang mahusay na eksperto at katulong upang gawin ito. Gusto ni Leo na kunin ang posisyon at tulungan ang kanyang kapitbahay ngunit sa palagay niya ay hindi ito kaya ng freshman. Sa gabi pumunta sina Saint at Leo sa isang eksibisyon ng halimuyak kung saan ang batang babae ay may pagkakataon na makilala ang mga maimpluwensyang tao mula sa mundo ng pabango. Pinili niya ang propesyon na ito salamat kay Linda isang babaeng lumikha ng sarili niyang brand ng pabango. Hinahangaan siya ni Leo at sinipi ang mga salita ng babae tinatangkilik ang lasa ng kanyang bagong pabango. Present din pala si Linda sa party at nagpasalamat sa dalaga sa pagpuri sa kanya. Nagpapakita ng interes kay Leo inanyayahan siya ng babae sa isang kafe upang makihalubilo at sabihin sa kanya kung paano niya sinimulan ang kanyang negosyo.
Malaki ang nawala kay Linda at higit sa lahat ay nagsisisi sa nasirang relasyon nila ng kanyang anak. Sa sandaling ito lumilitaw si Guy sa kafe kung saan naging malinaw na siya ay anak ni Linda na nais niyang makipagkasundo. Nang makita ang kanyang anak sa likuran niya sinubukan ng babae na makipag-usap sa kanya ngunit siya ay mahigpit na sumasalungat sa anumang rapprochement. Hiniling ni Linda kay Leon na tumulong na magkaroon ng relasyon sa kanyang anak at sinubukan ng babae na gawin ito ngunit nabigo ang plano. Malinaw na naaalala ni Guy kung paano nabaliw ang kanyang ina sa pabango at paghahanap ng mga pabango pagkatapos ay nahulog siya sa depresyon at pagkatapos ay iniwan ang pamilya umalis kasama ang ibang lalaki. Maya-maya nagtetsa sina Leo at Linda nang biglang napagtanto ng dalaga na walang pang-amoy ang babaeng pabango. Sinabi ni Linda ang katotohanan na ang kanyang asawa ay hindi isang perpektong lalaki at madalas na naiinggit sa kanya sa isang katrabaho at sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal ay natapos ito sa pambubugbog niya sa kanyang asawa na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pang-amoy. Halos itinapon siya ng kanyang asawa sa kalye pagkatapos ng kanyang depresyon. Kaya umalis si Linda na wala ng mga anak ngunit nangako na babalik para sa kanila. Sinabi ni Leo kay Guy ang lahat at nagpasya siyang harapin ang ina upang makita kung nagsasabi ito ng totoo. Palibhas ay kumbinsido na walang kakayahan si Linda na makilala ang mga amoy nag-impake sina Guy at Gail at tumira kasama ang kanilang ina. Di nagtagal na pagtanto ni Guy na nasa hustong gulang na siya at gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Hulaan ni Linda na gusto ng kanyang anak si Leo at gustong umupa ng apartment na mas malapit sa kanya at suportahan ang kanyang mga hangarin. Napagtanto ni Leo na sa high school ay hindi sinasadya ng bata na saktan siya kinasusuklaman lang niya ang kanyang ina at ang trabaho nito bilang isang perfumer. Ngayong inayos na nila ang nakaraan nagkasundo at naging matalik na magkaibigan sina Guy at Leo nagsimulang gumugol ng maraming oras na magkasama. Sa isa sa kanilang pamamasyal binigyan ng babae si Guy ng pabango at binigyan niya ito ng sarili niyang pangalan. Nangangarap na maging mas malapit kay Leo gusto ni Guy na umupa ng apartment sa kapareho niyang gusali ngunit okupado ang mga lugar sinabi ni Saint na maliit ang pagkakataon ni Guy dahil bihira ang sino mang lumipat dito. Maya-maya ay umalis na ang isang may-ari ng apartment at ito ay nagpakaba kay Saint ngunit sa kabutihang palad para sa kanya mayroon pa ring isang buong linya ng mga tao na nauuna kay Guy na gustong umupa. Sa unibersidad sila ay naghahanda para sa perya at hiniling ni Faye kay Leo na tulungan siya bilang isang waitress. Tumanggi ang batang babae dahil sa kanyang malaswang pananamit ngunit aksidenteng nasugatan ang kanyang kaibigan sa klase ng kimika. Dahil sa sobrang konsensya pumayag si Leo sa mga kahilingan ni Faye sa kondisyon na baguhin ng fair organizer ang disenyo ng mga costume ng waitress. Nilinlang ni Leo sina Anna at Guy na may problema siya sa kanyang mga magulang para hindi masabi na pumayag siyang tulungan si Faye. Malapit nang magsimula ang fair ngunit sa kasamaang palad ang mga outfits ay tulad pa rin ng pagsisiwalat alam ng mga tao na si Leo ay resulta ng plastic surgery kaya sa tingin nila ay okay na hiyain at hawakan siya. Sinusuportahan din ng mga organizer ng paligsahan si Faye at hindi pinahahalagahan si Leo kaya ipinadala nila siya sa mga kakaibang kliyente. Ang mga lalaki ay lantarang pinahiya ang babae na pinipilit siyang maglinis at magpulot ng basura. Kinukuha nila ang babae sa kamera at nag-aalok ng pera para hawakan siya na ginagawang mas nakakahiya ang trabaho. Ipinaalam ng manager kay Guy na bakante ang apartment at maaari siyang umupa ng lugar sa kanilang gusali. Kasabay nito sumulat si Anna sa kanya at ipinaalam sa kanya na si Leo ay hinaharas. Napagtanto na ang kapalaran ng batang babae ay mas mahalaga sa kanya si Guy ay nagmamadali sa perya at pinoprotektahan si Leo na naging ika-4 na waiter. Ang morgue ay patuloy na nagseselos kina Guy at Faye sa pag-aakalang sila ay mag-asawa. Sa gabi lumabas na si Leo ang naging pinakamahusay na waitress at ang trabaho ay ganap na nababagay sa kanya. Ang ganitong mga papuri ay nakakasakit sa batang babae kaya umalis siya. Hindi siya pinapansin ni Guy dahil nag-aalok ang morgue ng isang alcoholic competition kung saan ang premyo ay Faye. Tinanggap ni Guy ang mga tuntunin at nanalo ngunit tinanggihan ang magandang babae dahil hindi siya bagay at mahalagang tanungin ang opinyon ng batang babae sa halip na magpasya sa lahat para sa kanila. Nanlumo si Leo kaya tinawagan niya ang kanyang mga magulang at humingi ng kanilang suporta.
Inaasahan ni Guy na pipirmahan ang mga papeles sa pag-upang ngunit lumabas na si Saint ang gumawa ng lahat sa halip na siya dahil handa siya para sa isang patas na kompetisyon para sa puso ng dalaga. Kinaumagahan na laman ni Leo na ngayon ang kanyang kapitbahay ay hindi lamang santo kundi pati na rin si Guy. Ang mga lalaki ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa dahil sa kanilang magkaibang pananaw sa buhay ngunit mayroong isang bagay na nagbubuklod sa kanila ang isang crush kay Leo. Para sa kanyang kapakanan sila ay handa na gawin ang anumang bagay at magpasya upang matulungan ang mga batang babae sa pagtagumpayan ang mga tradisyon ng makatarungang kaya na waitresses ay hindi magsuot ng sexy outfits. Nakipagpulong si Leo sa mga organizer at waitress na nagmumungkahi na baguhin ang klasikong diskarte at sumubok ng bago. Nang makita ang mga batang babae na nakasuot ng inflatable na zebra at unicorn outfit nagalit si Fem sa paniniwalang wala silang customer at magandang kita. Nagpa siya ang mga babae na patunayan kung hindi dahil gumagamit si Leo ng scent magic para makaakit ng mga bisita. Parami ng parami ang mga bisita at mukhang perpekto na ang lahat ngunit sa isang punto ay nahimatay si Faye. Maraming mga tao ang kumukuha ng mga larawan ng kalahating hubad na batang babae na humahantong sa mga salungatan. Habang dinadala si Faye sa medikal na silid inutusan ni Fem na bumalik sa kanyang mga dating damit at pinaalis si Milan na nag-ayos nito. Ipinagtanggol siya ni Leo at dinadala ang pagsalakay sa kanyang sarili ngunit ipinagtanggol siya ni Guy. Sa lalong madaling panahon ang lahat ay nasa kanilang panig at kailangang tanggapin ni Fem ang bagong diskarte sa pagpapatakbo ng fair. Sa gabi ang lahat ng mga mag-aaral ng faculty ay nagiging waiter at pinahanga ang mga tao sa kanilang mga malikhaing ideya. Hinihintay ni Saint na matauhan si Faye at nagpas siyang kausapin siya. Napagtanto niya na manipulahin niya si Mac at ang iba pa para saktan si Leo. Hindi niya ilalagay sa panganib ang dalaga at babantayan niya si Faye para masiguradong hindi na nito muling sasaktan si Leo. Samantala sina Leo at Guy ay magkasama at nagpapasalamat sa isa't isa sa pagtulong sa kanila. Minsan naimbitahan sila sa isang speed dating game pero ayaw ng mag-asawa. Upang mabilis na umalis sa mesa sinabi nila na sila ay umiibig sa isa't isa ngunit ang batang babae ay kumatok sa isang baso ng inumin sa kanyang sarili. Nag-aalok si Guy na magpalit ng damit at napunta sila sa isang silid upang maghanda para sa perya. Aksidenteng na-block ang pinto at naka-off ang mga telepono ni Guy at Leo kaya hindi sila makatawag ng tulong. Pagkatapos magpalit ng damit nagpasalamat ang dalaga sa pagsisinungaling niya pero inamin ni Guy na gusto niya talaga siya at totoo ang sinabi niya sa speed dating table. Isinasaalang-alang ni Leo ang mga salita ni Guy bilang isang biro o pag-arte ngunit kinumbinsi niya siya na ang lahat ng ito ay totoo. Napagtanto na siya ay talagang umiibig ang isang natatakot na si Leo ay tumakas sa ilalim ng isang formal na dahilan dahil wala itong masabi pabalik sa kanya. Sa pag-uwi naisip ni Leo at Guy na mag-text sa isa't isa ngunit hindi kailanman nagpa siya. Kinaumagahan hayagang hindi pinapansin at iniiwasan ng dalaga si Guy na tatakot siyang kausapin. Samantala nagpa siya si Morg na magbihis ng katulad ni Guy upang subukang magustuhan siya ni Faye. Sa gitna ng mga kamakailang kaganapan tinatalakay sa internet ang hottie at naniniwala na si Faye ay nakikipag-date kay Guy at si Leo ay ganap na hindi angkop para sa kanya dahil siya ay artificial tulad ng isang manika. Naglagay si Guy ng note sa kanyang robe sinusubukang anyayahan si Leo na makipag-date ngunit hindi siya pinapansin ng babae. Nagkaroon ng lakas ng loob nagpa siya si Guy na gawin ito ng personal ngunit siya ay nalilito. Naputol ang kanilang komunikasyon ni Saint na nagpaalam sa kanya na abala na ang dalaga mula nang nangako itong makipag-date sa kanya sa museum ng pabango. Nagalit si Guy kay Saint pero hiniling niya na magpasalamat dahil gusto ni Leo na tanggihan ang lalaki at mas masasaktan ito. Napansin kung gaano karesponsable si Leo na naghahanda para sa pakikipag-date nila ni Saint. Naniniwala si Anna na walang pagkakataon si Guy ngunit hindi siya susuko. Sa Sabado pumunta sa isang petsa sina Saint at Leo sa isang museo ng pabango kung saan ang batang babae ay humanga hindi lamang sa mga tauhan ng museo kundi pati na rin sa mga sikat na pabango. Napagtanto ni Saint na siya ang magiging perpektong empleyado para sa kanyang tatak ngunit ayaw niyang sirain ang kanyang buhay sa paniniwalang may mas magandang kinabukasan si Leo dahil gugustuhin ng lahat ng malalaking kumpanya na makatrabaho siya.
Sa pag-uwi namin ni Leon na in love siya kay Guy at gusto niya itong makasama. At the same time tutol siya sa relasyon dahil ayaw niyang mabuli ang lalaki na sinasabing nakikipag-date siya sa isang plastic doll. Ang kanyang mga kaibigan ay binubuli sa paaralan at gusto ni Leon na protektahan si Guy sa ganitong paraan. Sa gabi si Guy ay naghahanda ng isang romantikong sorpresang larawan para sa kanya at siya ay nagmamadaling bumalik sa Saint upang pag-usapan ito. Napagtanto na hindi susuko si Guy, hiniling ni Saint na bigyan siya ng pagkakataon at magsimulang makipag-date. Siya ay pinipintasan itinuturing na isang babero at kaya walang mag-aakusa kay Leo ng pakikipag-date sa kanya. Bukod dito in love din si Saint kay Leo at naniniwalang ito ang una at huling pagkakataon para mapanalunan ang dalaga at maging sanhi ng kanilang damdamin sa isa't isa. Simula sa susunod na umaga sinimulan ni Saint na alagaan ang babae na parang mag-asawa bagaman hindi tumugon si Leo sa kanyang panukala na magsimulang makipag-date. Kasabay nito hindi pinapansin ng batang babae si Guy at ibinalik pa ang mga larawan ng regalo, hindi nais na mag-cross ang landas sa kanya. Sa klase ang guro ay nagbibigay ng isang takdang aralin na hatiin sa mga pares at pumunta sa isang pelikula upang isulat ang tungkol dito. Walang mahanap na pare si Leo kaya kailangan niyang pumayag na pumunta sa pelikula kasama si Guy. Nakakaranas ng mga problema sa pananalapi, sinubukan ni Guy na maghanap ng trabaho bilang isang tutor upang ayusin ang isang mamahaling petsa para kay Leo. Pagkuha ng payo ni Saint, masigasig siyang naghahanda para sa petsa, pumili ng matangkad na kulay na damit upang maakit ang atensyon ni Leo. Kapag nagkita sila inayos niya ang isang sorpresa para sa batang babae at pumunta sila sa isang panlabas na sinehan na puno ng iba pang libangan. Hindi siya hahayaan ni Leo na magbayad para sa kanyang sarili dahil hindi ito date kaya ibinalik niya ang pamasahe at nanalo ng isang malaking laruan sa pamamagitan ng pagtumble sa lahat ng mga lata. Hindi tulad ng babae, si Guy ay hindi matagumpay kaya nakakakuha lamang siya ng isang maliit na trinket pagkatapos ng isang dosenang nabigong pagtatangka. Sa panahon ng pelikula gusto ni Guy na hawakan ang mga kamay ng babae ngunit itinago niya ito. Pagkatapos ng pelikula ay nagawa niyang hikayatin si Leo na pumunta sa isang mamahaling restaurant ngunit ang presyo ng pagkain dito ay tulad na siya ay nag-order sa utang. Ikinagalit ito ni Leo dahil alam niyang hindi kumukuha ng pera si Guy sa kanyang mga magulang at Saint. Ipinapalagay ni Guy na siya ay gumagawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol sa kanya at hindi napagtanto na binalaan siya ng kanyang ina tungkol dito. Ilang minuto lang ang nakalipas. Pag-uwi inayos ni Linda ang mesa at hiniling sa kanya na huwag sisihin ang kanyang anak na tumakas na walang mga plato at walang panghugas ng pinggan. Habang naghuhugas ang mag-asawa ay kinukunan sila ng litrato ng kanyang ina dahil sa labas ay para silang happily married couples. Pinahiya nito si Leo ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya nang aminin ni Faye sa kanyang kaibigan na mahal niya si Guy at hiniling sa kanya na tulungan siyang makasama ito. Kinaumagahan nag-aalok si Anna na lumipat ng mga pares sa klase ng kimika ngunit nakikita ito ni Faye bilang isang pagkakataon na makasama si Guy. Gusto niyang makasama si Leo ngunit hindi natuloy ang plano kaya kailangang tiisin ni Guy ang kinaiinisan niya. Pagkatapos ng aralin sinubukan ni Faye na akitin ang lalaki at humanap ng mga karaniwang interes ngunit walang pakundangan niyang tinanggihan siya muli. Sa kabila ng lahat ng mga kabiguan ng kanyang kaibigan nagpasya si Leo na tulungan siyang makamit si Guy dahil sa paraang ito mismo ay hindi niya ito maisip at makalimutan ang crush nila sa isa't isa. Kinabukasan ay inaya ni Leo si Guy na makipag-date at ibinaba niya ang kanyang pag-aaral upang makasama siya ng ilang oras. Sa isang restaurant sinamahan ng mag-asawa si Faye at umalis si Leo para pumunta sa banyo. Dahil sa pagkabalisa tungkol sa pagpapadala ng kanyang paboritong Guy sa mga kamay ng isa pa tinawagan ni Leo si Saint at humingi ng moral na suporta. Sa oras na ito ibinunyag ni Faye ang kanyang tunay na mukha at ipinagtapat na ito ang lahat ng kanyang plano upang mapalapit sa kanyang kasintahan. Hindi niya ito mahal ngunit gusto niya ang dalawang magagandang tao na magkasama na magbibigay daan sa kanila upang makakuha ng higit na kasikatan. Tinanggihan ni Guy si Faye ngunit sinabi sa kanya ni Leo na hindi niya mamahalin si Guy. Muling inaliw ni Saint si Leo at sumusuporta na nangangakong gagawin ang lahat para mapasaya siya.
Kasabay nito nalasing si Guy at nakipag-away na naging dahilan upang mapunta siya sa pulisya. Tulad ng nangyari ininsulto ni Fem si Leo, tinawag siyang isang manika kung saan siya ay sinuntok sa mukha. Sa istasyon inilantad ng batang babae ang maton kaya humingi ng paumanhin si Fem kay Leo at kinuha ni Guy ang pahayag. Kinausap ni Linda ang dalaga at hiniling na huwag kumapit sa mga pamantayan dahil walang perpektong bagay at hindi ka dapat mag-abayan ng opinyon ng mga tao. Taos-pusong nais ni Linda na maging masaya ang kanyang anak kay Leo at hiniling sa kanya na pag-isipang muli ang lahat. Samantala si Faye ay nag-livestream at nagtutulak sa kanyang sarili sa punto ng pagkahilo upang mawala ang labis na timbang. Kinaumagahan ipinahayag na sina Faye at Guy ay naging nangungunang mga mag-aaral at maaaring kumatawan sa unibersidad sa kompetisyon. Si Guy ay wala sa paaralan ngunit ang hati ay pumayag na maging mag-asawa sa kanya na naging sanhi ng muling pagkalat ng tsismis na sina Guy at Faye ay nasa isang relasyon. Sa panahon ng recess inilantad ni Anna si Faye dahil ang babae ay hindi kasing yaman gaya ng sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan at nakatira sa isang mahirap na lugar. Mahusay na nagsisinungaling at umiikot si Faye sa sitwasyon na pinipilit siyang mahalin siya ng higit pa. Si Saint tulad ng isang tunay na romantiko ay nagbigay kay Leo ng isang palumpon ng mga bulaklak ngunit inanyayahan siya ni Guy na makipag-usap. Napagtanto ni Guy na hindi niya kayang saktan ang babae at kailangan niyang palayain ito para mapasaya ito kaya handa siyang manatiling kaibigan muli. Maghapong magkasama sina Saint at Leo kaya lalo pang nagchichismisan ang mga estudyante tungkol sa kanila. Ang mag-asawa ay tinatawag na kakilakilabot ngunit wala silang pakialam sa opinyon ng ibang tao dahil masaya sila sa isa't isa. Sa pagtatapos ng petsa napagtanto ni Saint na hindi niya magagamit ang pagnanais ni Leo na ilayo ang sarili kay Guy dahil mahal niya ang lalaking ito hindi siya. Nangako si Saint na tutulong sa trabaho at sa katuparan ng kanyang mga pangarap ngunit bilang isang kaibigan dahil alam niyang sa piling lang ni Guy siya magiging masaya. Napagtanto ni Leo na gusto lang niya itong makasama at hinanap ang lalaki. Nakipagkita sa kanya sa opisina ng kanyang ina, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal at nagmumungkahi na magsimula ng isang relasyon. Samantala naglalakad si Faye sa isang mahirap na kapitbahayan at kinuha ang isang ligaw na pusa mula sa isang basurahan nang hindi alam na siya ay binabantayan. Sa gabi inihatid ni Guy si Leo pauwi at gustong hawakan ang kanyang kamay ngunit natatakot siyang gawin iyon. Nang makita si Saint ay ipinagmamalaki niya na sila ay nasa isang relasyon ngunit hindi nagulat si Guy dahil alam niya ang lahat ng maaga at siya mismo ang nagtulak kay Leo sa mga bisig ng isa pa. Hindi nagtagal ay nalaman na ang tungkol sa isang party ng mag-aaral para sa mga mag-asawa at nangako si Leo kay Guy na magsasama sila at magsusuot ng mga singsing na sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan. Sa unibersidad kailangang sabihin ni Leo kay Faye na sila ni Guy ay may relasyon. Ang magandang babae ay lubhang nasugatan at nasaktan ngunit hindi niya matamaan ang kanyang kaibigan kaya tinitiis niya ito. Hinala ni Ana at Guy na masyadong maagang sumuko si Faye at umatras sa paniniwalang may gagawin siya. Sa pag-uwi dinurog ni Faye ang isang cupcake na may pangalan ni Leo at inamin na galit siya sa kanya. Ang dahilan pala nito ay dahil inabuso siya ng kanyang ina. Napakapangit at mataba ni Faye kaya pinahiya siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na baguhin ang kanyang hitsura. Ang dalaga ay nagsumikap na magpaganda ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng mga tao, iniimbitahan ang kanyang kaklase na nagpaplastikan. Sa party ang mga singsing ay nakabukas ngunit ang mga singsing lamang ni Guy at Faye ang kumikinang na sinasabing sila ay nasa isang relasyon. Nalaman ni Leo kung bakit ginagawa ito ni Faye at humiling na maging kaibigan. Tinanggihan ni Faye ang babae dahil nakamit niya ang pag-ibig ng lahat sa pera at si Faye ay nagdusa ng husto para dito dahil sa kahirapan. Napagtanto ni Leo na noon pa man ay tama si Guy na tinatawag si Faye na masamang tao. Sa kabila nito itinuring niya itong tunay na kaibigan at gusto niyang magbago ang dalaga para sa ikabubuti. Napagtanto ng mga kaibigan na kailangang malantad si Faye ngunit mas madaling gawin ito hindi online ngunit sa totoong buhay. Narinig ni Guy na ang babae ay nag-udyok ng pagduduwal pagkatapos niyang kumain kaya hindi siya gumaling. Dahil alam niya ito sa unibersidad iminungkahi niya si Faye na magbahagi ng dessert para sa dalawa at pinilit siyang subukan ang isang piraso ng cake.
Gaya ng inaasahan tumungo si Faye sa banyo at sinundan siya ni Liu para makipag-usap. Inamin ni Faye na mahalaga sa kanya ang imahe at hindi niya kinukonsidera ang mga nakakasalamuhan niya sa mga kaibigan. Itinala ito ni Liu sa isang tape recorder at bina-blackmail si Faye na hinihiling na makipaghiwalay siya kay Guy sa publiko. Hindi tinupad ni Faye ang kanyang salita at umiiyak na nagmakaawa kay Guy na huwag makipaghiwalay sa kanya dahil alam niyang tinanggal ni Liu ang recording para sa blackmail. Ang audio ng kanilang pag-uusap ay inilathala ng ibang tao na naging dahilan upang mabot-aiko si Faye at tumakas sa kahihiyan. Kinaumagahan ipinadala ng baliw kay Faye ang kanyang mga larawan na naglalantad sa kanya bilang isang pulubi at ipino-post din ang mga ito sa social media. Ang mga kaibigan sa kabila ng masakit na katotohanan ay nagpasya na protektahan si Faye at tulungan siya. Paghiwalayin hinanap nila ang internet maniac at lumabas sa landas ni Nini. Inamin ng isang kaibigan na nagpost siya ng recording para hindi maging sinungaling si Faye ngunit hindi niya kinuha ang larawan. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ni Guy at Saint na si Morg ay umiibig kay Faye at paulit-ulit niyang tinanggihan ang nasa likod ng lahat. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Morg ngunit pinatunayan ng Guy na hindi siya baliw dahil talagang mahal niya si Faye at gusto niya itong makasama. Samantala nawala ang pusa ni Faye at hinanap ito at nakilala si Jerry. Patuloy na sinusuri ng mga estudyante ang ebidensya at nakumbinsi na ang tunay na baliw ay si Jerry. Inatake ng isang kaklase si Faye at ang babae ay kailangang tumakas. Sinubukan ng mga kaibigan na hanapin siya ngunit naririnig lamang ng mga babae ang hiyawan at nakita si Jerry na tumatakbo palayo. Binuhusan niya ng asido ang mukha ng dalaga para pumangit buti na lang pinaghalo ni Morg ang mga bote sa lab at mahinang solusyon lang ang ibinuhos ni Jerry kay Faye. Pinakalma ni Liu si Faye pagkatapos ay nagpalitan ng sampal at insulto ang mga babae. Sa huli na pagpasyahan nila na hindi sila dapat sumuko sa mga kondisyon ng isang mundo na nahuhumaling sa kagandahan. Malapit na silang maging magkaibigan at makipagtulungan sa kanilang mga kaibigan upang lumikha ng bagong lasa ng pabango. Sina Mac at Faye ay nagkasundo at napagtanto na maaari silang magkasama. Nakahanap din ng relasyon sina Mimi Saint at ang iba kung saan masaya sila. Nagkasundo ang mga magulang ni Guy at nakilala ni Guy si Liu upang sa wakas ay anyayahan siya sa kanilang unang totoong date kung saan ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa.